In the Bible, very specific po yung paglabas ng false prophet o ng bulaang propeta. Pero may binabanggit din pong mga bulaang propeta. Huwag natin itong ipagkalito. Yung bulaang propeta na binabanggit sa aklat ng pahayag, ito po yung makakasama ng Antikristo sa end times. Ito yung magtuturo sa mga tao upang sambahin ng Antikristo. Yan ang pangunahing papel ng bulaang propeta o ng false prophet. Merong D-H-E, definite article, the false prophet, no? Pero ito po mga bulaang propeta, ito po yung kalat na po noon pa man. Pag-akyat pa lang ng Panginoon sa langit, nagkalat na po ang mga bulaang propeta. Mga bulaang Kristo, mga ganyan. Paano po ba natin ma-discern ang isang totoong nagtuturo tungkol kay Kristo? Simple lang po. Ang tinuturo niya ay walang iba kundi si Kristo at ang tinapos nitong gawa sa krus ng Kalbaryo. Ako po hindi po ako mapanghusgang tao. Hindi po ako nagbabanggit, ay bulaan siya, ay bulaan yun. Oh, hindi, wala po kayong marinig sa akin. Pero sasabihin ko lang po dito, ano po ba ang katotohanan? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Therefore, no one cometh to the Father but through me. Ang liwanag po sa Bible, hindi religion na nagliligtas, bagkus si Jesus lang po at ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung sapat na. Ano po bang religion? Relegare, it means yung tao, inaabot niya ang Diyos. Pero alam ninyo, sa bagsak na kalagayan ng tao, hindi niya kayang abutin ng Diyos. Kaya yung Diyos na pinakamataas sa lahat, nagkatawang tao at inabot po tayo. Perfectly, naging tao po siya sa loob ng 33 years. Kaya si Jesus may double na siya po ay merong two persons, no? Siya po ay God at siya po ay man at the same time. 100% God, 100% man. Do not believe the doctrine na 50% man and 50% God equals to 100% Jesus Christ. Hindi po ganun yon. 100% God, 100% man. Tawag po dito hypostatic union. Okay? So si Jesus lamang po ang tanging daan. Siya po ang sukatan. Kung gusto mong makita ng tuturo ba ng katotohanan to, tinataas ba nila yung gawa nila, yung pwede nilang gawin sa Diyos, tinataas ba nila yung relihiyon nila? Well, kung ganun po, dapat alam natin yung katotohanan. It's only Jesus Christ. Okay? Na wala tayong ibang pwedeng gawin para makapunta sa langit. Alam niyo, maganda po wag tayo nang humusga kasi ang Diyos po, si Jesus, nag-iimbita po siya ng mga tao. Maging mabait din tayo sa mga unbelievers, wag tayo magkikipag-debate sa kanila. Bagkos, i-share lang natin si Jesus sa kanila. Because that's the most important thing na kailangan nilang malaman yung salvation. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Enough na po yan para mapagtanto mo sino ang bulaan at sino ang katotohanan. Hindi po religion. Hindi po ang pwede mong gawin o hindi ang mabubuting gawa mo. Hindi yung pagbabible study mo, hindi yung pagsama mo sa mga mentoring groups, hindi yung mga events na dinadaluhan mo na feeling mo nakaka-glorify sa Lord o feeling mo anong tawag dito? Nakaka-pogi points, no? Hindi po yan. Bagkus, dapat alam mo, sa isipan mo, sa puso mo, si Jesus lang ang dala mo. His person, more than enough. Para ang mga tao, para ang mga tao ay madala mo sa Kanya. Siya lang po, sabihin mo. Okay? At ang person po ni Jesus ay more than enough. Marami pong magagaling ako nakitang magaling magsalita ng mga pastor, no? Ng mga preachers. Ang gagaling po nila. Maski nga po yung liko, kaya nilang gawing maituwid nila Pero yung mga nagpapahayag ng katotohanan, simple lang po sila magsalita at lumalabas sa mata ng mundo parang sila pa yung mali. Dahil hindi sila ganun kagaling mag-explain tulad nito mga well-educated pastors na nag-aral sa Bible School. No? Magaling sila magpaliwanag. Magaling sila magsulat ng mga aklat. Pero hindi po dyan nasusukat. Yung mga inaapi nila na nagtuturo talaga ng pure grace o ng buong katotohanan tungkol kay Lord, yun po talaga yung mga tao na nalalaman po talaga natin na katotohanan talaga yung dala. No? Despite na parang wala tayong laban doon sa mga magagaling magturo kasi magaling sila well-educated sila. Hindi po yan ang sukatan po natin. Ang sukatan lang po natin talaga si Jesus Christ at ang tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Okay? So walang ibang sukatan kundi ang Panginoong Jesus lamang po.
Okay? At dapat ang tinuturo mo talaga ay full grace, no? Full grace, pure grace, basta grace lang po ni Jesus. Okay? Yan po ay magkapareho lang po, no? Importante si Jesus na itataas natin yung ginawa niya sa cross. Wala tayong idadagdag doon, no? Yan po ay sapat na po. Okay? At sabi ko nga po sa inyo, yung person ni Jesus, pag nasa iyo yun, siya na po ang gagawa sa iyo sa buong buhay mo. Okay? Huwag tayong magtututuro. False prophet siya. False prophet yon. Huwag mong gagawin yon. Hindi po yan maganda. God bless sa ating lahat. Naway maging ka-good vibes na kayo. At mag-join na rin kayo dito. No? At dito walang ibang bida kundi si Jesus na kanyang biyaya sa atin. God bless po.